Ang karugtong ng nakaraan, habang nasa facility exam, ang mga researcher para sa surgery exam. Nagkaproblema ang dummy model ng ating bida, na kagagawa ni John Hyuk, at nang lapitan ito ni Dr. Shin at ni Professor ay agad nalaman na mayroon sumabotahe sa dummy model nito. Nako, nabuking na ako, bulong ni John Hyuk, na nakatingin kay Dr. Shin, na walang kibo na nakatutok sa ginawang surgery ng ating bida. Anong ginagawa mo? Bakit tahimik ka lang na nakatitig sa dummy? Gusto kong malaman kung ano ang nagawa ko, napalunok si John Hyuk. Ha, paano ka nakaisip ng ideya na maglagay ng artificial na gallbladder doon? Haha, gusto ko ng sense of humor mo bata, ikaw si Mujin Lee, di ba? Ako si Jokman Woo, ang professor na nangangasiwa sa pag-aaral na ito. Sabi ng professor sa ating bida, hindi ko kailangan humingi ng tawad sa kanya. Pero, ang isang batang tulad niya ay kailangan matuto ng ilang asal. Ngayon alam mo na kung sino ako, oras na para humingi ka na ng tawad. Bulong ng professor, oh, ikaw ang doktor na iyon, paano napunta ang operasyon sa pasyente? Kilala mo ba si Mujin, Professor Woo, at ano ang masasabi mo sa surgery? Sabi ni Dr. Shin, may mga bagay na nangyari sa aming dalawa. Samantala habang nakapagpalit na ng damit, ang ating bida. Gusto ko mabayaran, ngunit ito ay maraming trabaho, upang gawing muli ang aking buhok pagkatapos ng bawat sesyon. Habang inaayos ng ating bida ang kanyang buhok, siguro pupuntahan ko muna si mama ng isang beses bago ako umalis para sa araw na iyon. Bulong ng ating bida, Mujin, nagmamadaling tawag ni Yuri. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat, malungkot na sabi ng babae. Sagot ng ating bida, iyon ay isang mahirap na sesyon, bibili na lang kita ng meal, may gusto ka pa bang idagdag? Habang nag-uusap ang dalawa, parating naman si John Hyuk, at sinulyapan nito ang dalawa. Hindi nito nagustuhan ang pagiging close ng dalawa. Damn it, mahinang bigkas nito, kinagat nito ng madiin ang ibabang labi sa inis. Bakit bigla niya akong bibilihan ng pagkain? Bakit siya nagsosorry? Whatever, hindi ako tatanggi sa isang libreng pagkain. Bulong ng ating bida, habang nagtataka na nakatitig kay Yuri. Isang meal, katulad ng ano, kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Biglang kumislap ang mata ng ating bida, kahit daw ano. Bulong nito, at maya-maya pa, ay panay ang nguya ng ating bida. Halos walang paknat o tigil, ang nguya nito. Ang sarap kaya ganitong lasa, ng dekalidad na karne ng baka. Sobrang sarap, nginunguya mo ba yung kinakain mo? Hindi pa nga luto yun isa, muling tumingin sa menu ang ating bida. Pwede pa ba ako umorder? Oo, sige kumain ka pa ng marami. Sabi ni Yuri, huminga ito at bahagyang sumimangot. Sunod-sunod, peren ang subo at nguya ng ating bida, at tila walang pakialam sa itsura ng babae. Sa di kalayuan nakita ito ni John Hyuk, na nakaupo din sa kabilang table na kumakain din. Mujin, bulong nito, na napakuyom ang dalawang kamao nito na nakapatong sa ibabaw ng kanyang hita. Bigla naman may tumawag dito, John Hyuk, napalingon ito sa tumawag sa kanya. Sumama ka sa akin papunta ako para ihatid ang resulta ngayon, kay Professor Woo, at sabi niya gusto ka daw niyang makita. Sabi ng assistant doctor ni Dr. Shin, opo, sir. Tumayo ito at sabay silang naglakad papunta sa opisina ni Professor Woo. Nadaanang nila ang researcher, narinig pa nito ang mahinang nag-uusap tungkol sa ginawa ni Mujin. Ito raw ang gallbladder, sabay turo sa ginawa ng ating bida sa kanyang dummy. Ang shape ay ganap na mali ngunit ito ay sigurado na ito ay matalinong solusyon, isa siyang interesting na bata, bulungan ng mga nag-uusap, lalong sumimangot si John Hyuk, sa mga narinig, hanggang sa pumasok na ito sa opisina ni Professor Woo. Hello po, Professor, sabay yuko nito, tiyak na iba, ang makita kang nasa ospital, at sana ay ayos naman si Professor Jin, he is, sir at hiniling niya sa akin na ibigay sa iyo ang kanyang pagbati. Habang may inabot na folder naman ang assistant doctor, pinasadahan naman ng professor ang nasa folder. I see,
bahagyang pinagpawisan na sinulyapan ito ni John Hyuk. Ano, final participant. Moojun Lee, Bit Neo, Sungwon Kim, Yoon Kim, hindi nakalista ang pangalan ko. Agad nang lumo ito, na parang dumilim ang kanyang paligid. Paano ko haharapin ang aking ama, kung hindi ako makakapasa sa round na ito? Lumunok muli ito, hindi, si Professor Wu, ay hindi pa rin nagbibigay ng kanyang final approval. Kaya may chance pa ako, bulong ni John Hyuk. Well, magpapatuloy tayo sa mga participant na ito. Sabay abot ng folder sa professor. Opo sir, sagot ng assistant. Katapusan ko na, bulong nito na parang iiyak, bahagyang napayuko ito na tila nawalang na ng pag-asa. Ang aking pag-aaral, ang buhay ko, tapos na ang lahat, bahagyang sinulyapan ito ni professor, at napangisi ito, samantala sa hallway, habang naglalakad si Dr. Shin, tinawag ito ng isang nurse. Dr. Shin, humarap ito sa nurse. Hello po, nandito ka ba para sa pag-aaral ngayon? Yes, I am. Ganun ba? By the way, narinig ko na ang anak ng pasyente ay kasali sa inyong program na pag-aaral. Dumaan siya para bisitahin ang pasyente, kaninang umaga gaya ng dati. Ha, sino ba ang sinasabi mo? Tanong ni Dr. Shin. Oh, hindi mo ba alam, si Moojun Lee, siya ang anak ng pasyente. Ano, agad na patakip ng mukha si Dr. Shin, ikinabigla niya ito. I see, at nilagpasan niya ang nurse. Medyo busy ako, please excuse me. Tuloy-tuloy lumakad ito, tinignan naman ito ng nurse na may halong pagtataka, habang patuloy naglakad si Dr. Shin. Bigla naman sumulpot ang kaibigan ng babae, na tila kinikilig pa. Anong pinag-usapan niyo ni Dr. Shin, kanina lang? Nag-hi lang ako, talaga, sinabi mo bang, hi? Kay Dr. Shin, nagseselos na ako niyan, oh my gosh. Ako rin nagseselos, ang kanyang itsura, ay makalaglag. At ang kanyang kakayahan, at ang higit sa lahat ay isa siyang binata. Hi, kya, kilig na nagkwentuhan ang mga babae. Na may halong tili, sana ay magtrabaho din siya dito, sa ospital na ito na kasama nating. Na nagdadasal pa ang isang nurse, tumango-tango naman ang isa. Alam nyo naman nagtatrabaho siya sa Haeseong Hospital diba? Yeah. Bakit mo natanong? Ayon kasi sa kaibigan ko na nagtatrabaho doon, binansagan siya bilang isang psycho, bulong ng babae. Well, sabi ng friend ko ay, wag na nga lang, kaya may isang bagay na talagang na-curious ako. Ano ito? Totoo ba na gusto ni Dr. Shin na siya ang mag-opera sa pasyenteng iyon? Tinignan ng mga nurse ang direksyon ng isang pinto ng kwarto ng ospital. May isang bagay na talagang na-curious ako. Totoo bang gusto ni Dr. Shin na siya ang mag-opera sa pasyenteng iyon? Tinignan ng babae ang direksyon ng isang pinto. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi man lang siya affiliated sa hospital namin, kaya bakit niya ooperahan yung isa namin pasyente? Bakit nga? Okay, tama na iyan, itigil na ang pagtatanong ng kalokohan at bumalik na sa trabaho. Opo, ma'am, agad naghiwa-hiwalay ang mga nurse para bumalik sa kanilang trabaho. Samantala, aalis na po ako, Professor Wu, magandang araw po, sir. Sabay yuko nito, nang bubuksan na nito ang pinto ay, sandali lang, tawag ni Professor Wu, ngayon naisip ko na, wala ang pangalan mo sa listahan ng panghuling kalahok, di ba? Napalingon si John Hyuk, bahagyang ngumiti ito, na pinagpawisan, at nang inig ang mga kamay, actually nakatanggap ako ng tawag mula sa iyong ama. Bago ang eksperimento ngayon, hiniling niya sa akin na maging objective sa assessment ng iyon performance. Kung isa sa alang-alang ang personalidad ni Professor Jin, madidismaya siya kung hindi ka nakapasok bilang isa sa mga huling kalahok, hindi ba? Napakurap ito. Bahagyang ngumiti si Professor Wu, bibigyan pa kita ng isang chance at hahayaan kitang lumipat sa next round. Nakakahiyang matalo sa isang high schooler, agad nagulat si John Hyuk. Maya-maya pa ay lumabas na ito sa opisina ng professor. Mababakas ang kasiyahan, hindi na mahalaga kung paano, ngunit nagtagumpay ako. Na-disappointed sana si Dad sa akin kung hindi, sa sinabi ni Professor Wu. Laging hinihingi ni Dad ang pinakamahusay sa amin, pagkatapos ng lahat. Ito na ang aking huling chance, bulong ni John Hyuk.
Samantala, napaisip naman si Professor Wu, John Hyuk-jin, isa sa anak, na mula sa isang pamilya ng mga kilalang doktor, Mu Lee, isang genius na lumitaw na mula kung saan, sa isang araw, bulong ni Professor Wu, nang biglang humalakhak ito, hey, ha 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 ha, ha ha ha, ha ha ha, ha, napahawak ito sa noo, may mga genius ba talaga, well, kahit gawin nila, hindi talaga bagay sa akin, wala akong pakialam sa resulta, kaya tinatawag siya, na genius na doctor study. Dahil iba na talaga ang kailangan ko, bulong ng professor, samantala. Panay ang nguya at lunok ng ating bida sa karne na kinakain. Matapos ngumuya, salamat sa meal, ayaw mo na ba ng maraming pagkain? Sinabihan ako na masamang ugali, na ang patuloy na tumatanggap ng mas maraming pagkain kahit na patuloy itong inaalok ng host. Ang dami na niyang nakain, matapos ay lumipat sila sa isang coffee. Agad naman dumating ang order nilang iced coffee. I wasn't sure what you'd like, so I just got you whatever I'm having, okay lang ba? Ayos lang salamat, ito ay isang sweet latte, wow, medyo matamis. Nahirapan ka sa experiment ngayon, tama ba? I'm sorry about that, naging kasalanan ko ito, I was supposed, nagayahin ng isang maliit na pinsala sa isa sa mga daluyan ng dugo, o isang organ, ngunit ako ay aksidente nakagawa, ng isang malaking hiwa, sa iyong medical dummy. Oh, at nakalimutan ko rin ang gallbladder, sabi ng babae. Oh, sagot ng ating bida habang humihigop ng iced coffee. So, yun pala ang hinihingi niya ng tawad, kaya pala nagtataka ako kung bakit niya ako gustong bilhan ng pagkain ng biglaan. Bulong ng ating bida, well, mabuti na lang sa huli. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Yuri, salamat, sabay ngiti ng babae, hindi siya ang nagkamali, sabi ni Akal, na nasa tabi ng ating bida, yun kapatid ng kaibigan mo ang may gawa nito, ibig mong sabihin si John Hyuk, oo. Kanina patuloy siyang sumulyap sa iyong istasyon sa buong eksperimento, at ang iyong dummy ay ang tanging nag-iisa na nagkaroon ng lahat ng mga problema, sabi ni Akal, napatingin ang ating bida kay Akal. Matapos ay tumingin kay Yuri, siya nga pala, tinulungan ka ba ni John Hyuk kanina, na ihanda ang mga dummies na iyong para sa experiment? Biglang napaisip si Yuri, come to think of it, si John Hyuk lang ang tao, malibang sa sarili ko, na nasa prep room, I admit, medyo naghinala ako, bulong ng babae, maya-maya ay napapikit ito at umiling-iling, ngunit wala akong anumang katibayan ng kanyang maling ginawa, at mas gugustuhin kung hindi maduda sa isang taong malamang na inosente. Bulong ng babae, you know what, tapos na ang session kaya pag-usapan natin ang mas exciting. Pag-iiba ng topic ni Yuri, okay, sagot ng ating bida. Ngumiti ang babae, at nang tumayo na ito, tignan natin ang tindahan doon. I bet na magiging sobrang saya ito, I wonder kung ganito pala ang feeling ng pakikipag-date. Samantala, sa school ng ating bida, sa faculty office. Oh, man, sabi ng lalaki nang mapatingin ito sa isang folder. 20XX Admission Guide to University of Korea School of Medicine. Alam kong nakakuha ka ng mas magandang marka sa iyong huling exam. Ngunit hindi ba ang paaralan ito ay hindi papasok sa iyong league? Narinig ko lang sila sa scores ng 2 paksa sa iyong sisat. Bamantong hininga ito, third year high school na si Mujan at laging may pinakamasamang grade sa klase niya. Pero ngayon gusto na niyang mag-aral para makapasok siya sa University of Korea. Okay, huwag na tayong magreklamo, gusto ng bata naman talaga ang mga libro sa halip na umidlip sa klase. At bilang isang guro dapat kong hikayatin iyon. Bulong ng lalaking guro, so, itong pocket dito ay para sa special admission. Ang outline ng document na ito ay nagsasaad na kailangan mong magkaroon ng magagandang marka sa matematika or essay composition. Or iba pang bagay na maaaring ituring na katumbas ng may mga something talaga ako actually, maya-maya ay may kinuha ito sa bulsa, sinabi sa akin na ito ay sapat na, sabi ng ating bida, nagtaka ang guro nito, okay, kaya ang pagsali mo sa isang medical na experiment na isinagawa ng University of Korea, sa mga kalahok nito ay binubuo ng mga mag-aaral na may talento sa larangan ng medisina, habang binabasa ito ng guro ng ating bida. Mujan,
kahit na gumawa ka ng tableta para sa isang sakit na walang lunas. Hindi ka pa rin makakapasok sa universidad na ito maliban kung nakakuha ka ng magandang marka sa iyong CSAT. You're aware na hindi ka pwedeng mag-apply sa University of Korea dahil sa gusto mo, di ba? Kailangan mo ng recommendation mula sa akin at ang principal on the school, otherwise, kung hindi ka pinapayagang mag-apply. Gayunpaman, mayroon pa kaming ilang oras bago sila magsimulang tumanggap ng application. Makakakuha ng magandang marka sa iyong susunod na mock CSAT exam, at kung bisihin ako sa prinsipyo na karapat-dapat ka sa isang recommendation. Balikan natin ang paksang ito kapag naabot mo na iyon. Malungkot na lumabas ang ating bida sa faculty room. Ito ay mas matigas pa sa inaakala ko. Pagpasok ng ating bida sa kanilang room ay agad siyang sinalubong ng mga kaklase. Mujin, sinusubukan mo ba talagang makapasok sa University of Korea? Sigaw ng kanyang kaklase, sa totoo lang, hindi pwede. Hindi mo ba itatapon ang iyong $100 na bayad sa application? Habang kinukulit ang ating bida, ng kanyang mga kaklase. Dumating ang isang lalaki, papasok din ako sa University of Korea, napatingin ng ibang mga kaklase nito, agad lumuha ang isa, saminghat ito, dapat tayo magkasama dito magpakailanman. Pare, oo. Naman pwede mo rin subukan, sabi ng ating bida, maya-maya pa ay naging busy ito, lumapit ito sa kaibigan, at nanghiram ng lapis na bagong tasa, hindi ko naisip iyon, October day of the mock CSAT exam, tutok ang mga estudyante. Habang sumagot ang ating bida sa CSAT exam, muling pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanilang guro, and you aware na hindi ka makakapag-apply sa University of Korea dahil lang sa gusto mo, di ba? Kailangan mo ng rekomendasyon mula sa akin at sa principal ng paaralan ito, kung hindi, hindi ka na pinapayagang mag-apply, at sinimulan gamitin ng ating bida ang lapis na galing sa kanyang kaibigan, kung gusto kong ibalik si mama, ito ang unang hadlang na kailangan kong lampasan. Pinasadahan ng ating bida ang kanyang CSAT, naging maingat na ito at ayaw nang magkamali. Binasa niya ito, lumabas si Akol sa kanyang tabi na bahagyang nakangiti. Hindi ka na ba hihingi ng tulong sa akin ngayon? Siyempre hindi, maya-maya pa ay tumutok na ang mga mag-aaral sa pagsagot sa kanilang mga CSAT. At nang matapos ito ay parang mga nakahinga ang mga estudyante. Kanya-kanyang inat at pahinga ang mga ito. At sa kabilang sulok nandoon ang ating bida habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Paano mo ginawa? Tanong ng kanyang kaibigan na si Songchan. Dod, si Songchan ay isang mali lang ang nakuha niya sa buong test. Sabi ng isa pa nilang kaklase, hindi naman kumibo ang ating bida. Biglang inagaw ito sa kamay ng ating bida, ang iyong mukha ay parang nagsasabi sa akin na, ikaw ay ganap na bumaksak. Maaari mo naman pag-aralan ang lahat ng gusto mo, ngunit minsan ang kagustuhan mong makapasa, ay hindi palaging nakakapasa. Ano ba ang iyong score? Agad nagulat ito sa nakita niyang score. Ano, nakakuha ka ng 84 sa literature. At 88, sa foreign language, sigaw na sabi nito. Maging si Songchan, ay nagulat din at agad natuwa para sa kaibigan. Aba, ang galing mo Mujin, hindi naman, napakamot na sabi ng ating bida. Bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Songchan. Nagsusumikap naman ako, hindi ka satisfied sa scores mo. Hindi mo ba naalala kung ano ang nakuha mo sa iyong huling mock exam? Nag-improve ka na, simula noon, wala akong alam sa iba, na nakapagpataas ng kanilang mga marka ng ganito kalaki sa maikling panahon. Talaga ba? Sabi ng ating bida na tila gaman ang loob sa sinabi ng kaibigan. Oo, sagot ni Songchan, samantala sa faculty room. Bamantong hininga ito na napakamot ng ulo, akala ko, nasabi lang niya yun sa lahat. Pero mukhang nag-apply talaga siya sa pag-aaral niya, muling tinignan nito ang marka ng ating bida sa CSAT, bilang kanyang instructor. Gusto ko man lang siyang mabigyan ng pagkakataon na mag-apply sa kolehiyo na kanyang pinili. Napatungo ito at isinubsob ang kanyang ulo sa kamay na parang masakit ang kanyang ulo, sa harap ng kanyang office table, pero kailangan ni Mujin ng principal signature, kung gusto niyang mag-apply sa University of Korea. Makukumbinsi ko ba ang principal? Bulong ng kanilang guro.
Lumipas ang araw, Saturday, sa gusali kung saan ginaganap ang researcher exam. Habang naglalakad ang ating bida nakasabay si Apple. Napansin nito na medyo abala ang mga nandoon. Mas tahimik sa karaniwan ngayon, dahil ba sa iilang tao lang tayo ngayon? Mahinang sabi nito kay Apple, habang nagpapalit ng damit. In any case, mukhang sobrang busy nila ngayon. I wonder kung may ginagawa tayong mahirap para sa eksperimento ngayon. At nang makapagpalit na ito ng damit, naglakad ito patungo sa kanyang pwesto. Sinulyapan nito si John Hyuk, mukhang nakarating din si John Hyuk sa round na ito. Well, hindi na ako nagulat. Paano kung subukan ka na naman niyang guluhin, bahagyang inis na sabi ni Apple. Tumingin ang ating bida, ayos lang, dahil may tiwala ako sa'yo. At ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala ka sa akin. Bahagyang nagtaka si Apple, medyo marami na siyang nagamot, sa totoong buhay ng mga pasyente at iniiwasan pa niya ang Grim Reaper, ang kolektor ng kaluluwa. Siguro ang kumpiyansa na nakuha niya mula sa mga karanasan iyon, ay nagpapagaan sa kanya. Masyado na siyang nagbinata, simula nung una kaming nagkakilala. Bulong ni Apple, sinulyapan niya ng tingin ang ating bida. Bahagyang ngumiti ito, hey, di ba medyo cool ako ngayon, hi, Mujen, good morning, hi, Yuri, ano ang makinang dala mo, komandat ang babae at, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, teka, wala ba tayong makukuhang reading material para sa session na ito, nope, dahil totoo ang gagawing deal ngayon, so, ano ang gagawin namin, gusto mo bang malaman, kung ganun ay maghuhubad ka, agad nagulat ang ating bida at pinag-cross ang dalawang kamay sa katawan. Excuse me, bakit bigla mo na lang sinasabi yan sa public? React ng ating bida na napapikit at nahihiya, bakit ba, hindi ka mapakali dyan? Sabi ni Yuri, huhuberin mo yung damit mo na parang wala lang sa harap ko, bakit ka ba nahihiya? Seryoso ka ba? Sabi ni Apple, ikaw ay isang multo. Pero siya ay hindi, nahihiyang sabi ng ating bida. Naghihintay na ang lahat, tanggalin mo na yan, damit mo Mujen. Hindi, bahagyang sigaw ng ating bida, maya-maya. Nakaupo na ito at wala nang pang-itaas na damit, may kung anong ikinabot sa katawan ng ating bida. At sa sobrang hiya naman ng ating bida, ay hiyang-hiya ito na lumuha-luha pa. Handa ka na, huwag kang gumawa ng anumang biglaang paggalaw, okay? Na tinapik-tapik ang likod nito, sabi ni Yuri, at good luck sa final test mo. Hindi naman kumibo si Apple, nakipagsimpatsya na lang ito sa ating bida. At nang matapos may kabit yun, ay agad nagsuot ng damit ang ating bida. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana nag-workout ako, habang hinipo-hipo ang kanyang katawan. Bakit nila ako ikinonekta sa makinang ito, bulong ng ating bida habang mangiyak-ngiyak ito, agad dumating si Dr. Shin, kung handa na ang lahat simulang na natin ang experiment, pero bago nating gawin, gusto kong tumayo ang lahat ng tuwid at masettle, sa isang magalang na estado ng pag-iisip, gusto kong lahat kayo ay magsagawa ng experiment, ngayon nagmay paggalang at pagpapahalaga, paliwanag ni Dr. Shin, maya-maya pa ay dumating ang mga medical staff, na may hila-hilang stretcher na may mga nakatalukbong na kumot. Napatingin ang isang estudyante, maging ang ating bida ay napatingin din. Teka nga, ano ito, bulong ng ating bida, maging si John Hyuk ay natigilan sa nakita. Habang nakatayo sa kanilang harapan si Professor Wu. John Hyuk, narito ang isang bagay na nagpapaiba sa iyo sa iba pang mga kalahok. At wala sa iba pa ang nagbukas ng totoong tao, at ikaw lang ang may karanasan niyan. Hindi alam ng iba na nagtrabaho ka sa isang actual na tao, sa panahon ng iyong kurso sa operasyon. Sapat na ba iyon sa isang bakas upang bigyan ka ng idea ng aming susunod na experiment? Haharapin natin ang mga bangkay, bibigyan kita ng isang espesyal na pagkakataon upang magpatuloy sa susunod na round, kaya, umaasa ako na gagalingan mo. Tumingin si John Hyuk sa professor, sumunod ay isa-isa tinignan ang reaksyon ng mga kalahok sa exam. Ang mga tao ay may iba't ibang reaksyon kapag sila ay unang nakatagpo ng isang bangkay, bulong nito, maaaring sila, ay takot sa konsepto ng kamatayan, takot ito, o, kaya ay hindi ito mapalagay, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao,
na nakaranas ng mga bangkay at sa mga hindi, bahagyang sumulyap ito sa ating bida, at ito na ang chance ko para ipakita sa lahat kung gaano ako kagaling. Lumapit ang ating bida sa bangkay na nasa kanyang tapat. Tinanggal niya ang kumot na nakatakip dito, tinignan niya ang bangkay, pinagmasdan niya ito, iyuko natin ang ating mga ulo at magkaroon ng sandali na katahimikan, para sa mga may sakit na nakahiga sa harap natin. Buong puso nilang ibinigay ang kanilang mga sarili para sa pagsulong ng medisina. Sabi ni Dr. Shin, maya-maya pa ay mga nagsiyukuan ito. Pumikit at nagdasal ng maikling panalangin, matapos ay dumilat ang ating bida, ang mga bangkay na ito ay dumaan sa iba pang mga kamay, sa surgical training, at ngayon ay naghihintay ng kanilang huling pagsusuri, na iyong pagsubok, at lahat ng organ nila ay wala sa lugar dahil dumaan na sila sa iba pang procedure. Ang iyong trabaho ay ibalik ang organ na iyon sa kanilang tamang orientation at alamin ang sanhi ng kanilang kamatayan. You may begin, sigaw ni Dr. Shin. At nang magsimula na ito, ay agad tinignan ng ating bida ang bangkay na nasa kanyang harapan. Sa pagkakatitig nito ay may parang kidlat sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay nagtaas ito ng kamay. I got it, agad napalingon ang babae na kasali din sa experiment. Nalaman niya agad, ano, tapos na agad, kumurap-kurap na sabi ni Dr. Shin. Ano, nagtatakang bulong ni John Hyuk, nang lumingon ito. Hindi madaling matuklasan ang sanhi ng kamatayan, kahit na pagkatapos mong palitan ng organ, sa kanilang tamang orientation. Pero inisip pa lang niya ito, bago pa man ito maghiwa sa katawan. No way, bulong ni Dr. Shin, nagtataka naman na lumingon si John Hyuk. Agad na naglakad si Dr. Shin papunta sa ating bida. Nang makalapit ito, kaya ba naisip mo na? Agad ang sagot. Opo. Ito po ay napakasimple, sabay turo ng kanyang daliri sa katawan ng bangkay. Namatay po siya dahil sa saksak, sabi ng ating bida. Ano, nagtaka naman si Dr. Shin, ang bangkay na ito ay pinutol at natahi ng maraming beses ng mga estudyante sa mga klase, na nakakuha ng hands-on na karanasan. Ngunit natagpuan niya ang orihinal na sugat ng kutsilyo, sa gitna ng maraming paghiwa na ginawa ng mga scalpel. Nakita ko na 1 tonelada ng mga injuries na nag-uugnay sa kutsilyo, mula sa pagtatrabaho sa klinika ng gangster. Ang isa sa paghiwa na ginawa ng isang scalpel, ay mukhang ganap na naiiba mula sa isang sugat. At may iba pa, bulong ng ating bida, ang sandata ay malaman na dumaan sa daluyan ng dugo, sa ibabang dulo ng kolon. Sabi ng ating bida, ginawa niya ang hula na iyon pagkatapos ng isang mabilis na sulyap sa labas lamang ng katawan. Imposible para sa isang tao na walang karanasan sa medical, na kahit papaano ay madapa sa sugat ng kutsilyo, ngunit hindi nila mahuhulaan ang sanhi ng kamatayan ng ganoong katama. Ano ba ang nangyayari? Bulong ni Dr. Shin, syempre alam ko kung anong nangyari sa kanya. Muling tinignan ng ating bida ang bangkay, matapos ay kinapa ang sugat. Dahil sa pinsalang ito, at ang kanyang sugat ay halos nasa parehong lugar ng lalaking iyon na halos hindi ko nailigtas. Paano ko makakalimutan, ito ay sa panahon ng kanyang operasyon, na una kong nakita ang soul collector. Bulong ng ating bida, habang si Professor Wu, ay pinapanood ang mga pangyayari. Nagugulat ito sa mga nakita nito, hindi talaga ako makaimik, tungkol sa paghahanap ng genius mula sa pag-aaral na ito, hindi iyon ang layunin ng experiment na ito. Ang gusto ko lang ay isang taong na mag-iangat sa akin, sa mas mataas na antas ng lipunan. At ang nagwagi sa pag-aaral na ito ay naayos na mula pa sa simula. Bulong ni Professor Wu, habang nakatingin sa kanya si John Hyuk, at dapat ito ay ang anak ni Professor Jin, na si John Hyuk Jin, extra lang si Mujin, na ang tanging ginagampanan niya ay ang pagandahin pa si John Hyuk. So what the heck? Ano na ang mangyayari ngayon? Binigo ako ng batang pinagtatanggol ko, bulong ni Professor Wu. So ang iyon conclusion ay naabot mo. Napakahusay, ngunit tulad ng nabanggit ko kanina, may 2 bagay na kailangan mong gawin. Para sa exam na ito, hanapin mo ang dahilan ng kanyang pagkamatay, pero ang mga organ ay nawala sa tamang lugar, at kailangan mo kumpletuhin ang task. Sabi ni Dr. Shin, tumango-tango ang ating bida. Samantala si John Hyuk habang nakatingin sa kanila. Tapos na, talunan na ba ako?
I'm done for, bulong ni John Hyuk. Nang inig ang kamay nito na may hawak na mask, hindi mahalaga kung nakuha ni Mujan ang tamang sagot o hindi. At siya lang ang nag-iisang radar ni Dr. Shin, ngayon. Damn it, maya-maya may napansin ito, sandali nga. Bakit walang kumikilos sa dalawa, masyado ba silang takot na galawin ang bangkay? How pathetic, alright, bulong nito, agad sinuot ang hawak na mask, at agad inilabas ang scalpel. Bahagyang akong nabigla sa punk na iyon, ngunit mayroon pa rin akong totoong buhay na karanasan, sa ilalim ng aking sinturon na malamang na hindi nakuha ng mga talonan na iyon, at iyan ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba, pati mga med students ay nanginginig sa harap ng bangkay. Kaya hindi ako magtataka, kung mas gaganda pa ang sitwasyon ng buwisit na Mujan na yon. Hula ko binigay niya ang sagot niya, pagkatapos ng isang mabilis na sulyap dahil takot na takot siyang hawakan ang katawan. Hindi pa siya nakakakita ng bangkay, kaya may tapang pa ba siyang hawakan ng isa? Bahagyang sumulyap ito ng naiinis sa ating bida. Napatingin ito, at binaba ang kanya mata sa ginagawang surgery ng ating bida. Damn, paano niya nagagawa, ng bastard na yon, inis na inilapag ang scalpel. Si Mujan, ay laging ibinubuhos ang kanyang buong atensyon sa ginagawa na nasa kanyang harapan. Yan ang pinagkaiba mo sa kanya, sabi ni Akal na nasa tabi ng ating bida, pero kay John Hyuk niya sinasabi. Na hindi naman ito naririnig, ikaw ang nawalang, John Hyuk. Muling sabi ni Akal, maya-maya ay tinawag siya ng ating bida. Akal, tignan mo ito, dito, tama ba ang hula ko? Oo, sagot ni Akal, kung ganun ay, tapos na ako. Hindi na ba magbabago ang isip mo tungkol sa sanhi ng kamatayan nito? Tanong ni Dr. Shin, hindi na po, sir, gaya po ng sinabi ko kanina lang, nangyari ito mula sa isang saksak. Nakita ko po ang mga labi ng tahi sa loob ng kolon. At sa tingin ko po, sinusubukan nilang pigilan ang pagdurugo ng mabilis hanggat maaari. Ngunit malamang na namatay siya, dahil hirap nilang nahanap ang pinagmulan ng pagdurugo. At para naman po sa salarin, ang kanyang anak ay malamang na maling inakusahan ng krimen. Ano, agad na, react ni Dr. Shin, bakit ganyan ang nasa isipan mo? Dahil po sa ekspresyon ng mukha niya, ang kanyang ekspresyon. Ulit ni Dr. Shin, ang kanyang mukha, ay mukhang hindi natural na mapayapang isinasaalang-alang ang uri ng kamatayan na kanyang dinanas, hindi ko po alam ang mga detalye. Pero hindi ba weird, na namatay siya ng ganito ang mukha niya noon na saksak siya? At kung sino man ang gumawa nito ay malamang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya pagkatapos niyang mamatay. Tinignan muli ni Dr. Shin ang mukha ng bangkay. Tama nga siya, bulong nito, may liver cancer ang pasyenteng ito at inalagaan siya ng kanyang anak. Sila ay nangyari sa paniniwala sa isang lugar na ilang pundasyon ay nagpaplano sa pagbuo, nang siya at ang kanyang anak ay tumanggi na ibenta ang kanilang bahay, kahit na matapos ang maraming mga kahilingan ang pundasyon ay gumawa ng isang tusong plano. At ang anak niya inakusahan, ng malupit na pagpatay sa sarili niyang ina, paano mo nalaman ang lahat sa kanyang ekspresyon, at ang estado ng bangkay, ikaw ay talagang kakaibang bata. Lumipas ang mga oras, sa opisina ni Professor Wu. Professor Wu, tawag ni Dr. Shin, may dala akong report. Ang pulso ng mga estudyante at ang mga galaw na recorded, sa panahon ng experiment. Gusto mo bang kontaking ko ang isang newspaper, na ayon sa orihinal na mga plano? At ipahayag si John Hyuk, bilang ang promising na paparating na doktor na nagpapakita ng tanda na genius. Habang iniabot ang folder na naglalaman ng report. Hindi na, Dr. Shin, tapos na itong experiment natin. Sa anumang kaso, nakuha mo ang gusto mo sa pag-aaral na ito, hindi ba? Hindi ako sigurado, habang nakaupo si Dr. Shin, ay may gusto naman pumasok sa opisina ni Professor. At ang pakana ni Professor Wu, na gawin bida si John Hyuk. At habang nakahanap ako ng isang tao, na tunay na nagpapakita ng palatandaan na ito ay isang genius sa larangan ng medisina, at hindi ako makapaniwala na matatapos ito sa pamamagitan ni Mujan Lee, bulong ni Dr. Shin, agad tumayo ito para lumabas, nakasalubong naman nito ang tumatakbong si John Hyuk,
galing sa labas ng opisina ni Professor Wu. Professor Wu, bahagyang sigaw nito. Agad na tumungo ito. I'm so sorry po, sir. Alam ko po na binigyan mo ako ng chance pero hindi ako naging sapat. I'm sorry po. Kung binigo ko kayo, dahil ba hindi ka genius, ibig sabihin ay talunan ka na, at tiyak na hindi ito nangangahulugan na hindi ka magaling sa iyong ginagawa, sabi ni Professor Wu, kay John Hyuk. Habang nakatungo ito, itaas mo ang iyong ulo at tignan mo ako, may doktor noon na si Jeshuk Shin, ang pangalan. Lahat ay sumasang-ayon na siya ay talagang isang matalino, pero hulaan mo kung ano ang nangyari sa kanya. Namatay siya, kinuha niya ang sarili niyang buhay, nahuli siya sa sarili niyang talento, kaya napatay niya ang isang tao. Ngayon sa tingin mo ba ay iniisip mo pa rin na wala ka ng pagkakataon sa larangan ito? Sabi ni Professor Wu.